kagawaran ng Agham at Teknolohiya, kagalang-galang Mario de Montejo upang ipakilala ang ating panauhing pandangal at tagapagsalita. Mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Benigno S. Aquino III. Salamat po. Maupo tayo lahat. Secretary Mario Montejo, Secretary Luistro, Secretary Junabaya, Senate President Pro Tempore Ralph Recto, Representative Victor Yu, Mayor Herbert Bistec Bautista, Dr. Josette Bio, Ms. Virginia Andres, graduates of the class of 2014 and their families, Board of Trustees, Executive Committee, faculty and staff of the Philippine Science High School, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, muli magandang umaga po sa inyo lahat. Nang nalaman kong nakatakda akong magsalita sa graduation dito sa Pisay, agad ko pong naalala ang isa sa aking mga kaibigan nung kami nasa kolehiyo. Hinulma siya ng Pisay. Nangyaring araw po sa isang klase namin sa math, o klase niya pala sa math sa kolehiyo. Ginagamit din ang librong ginamit sa Pisay doon sa lecture po ng aming profesora. May isang particular na math problem na mali ang solusyon na pinakita ng libro at natuklasan na ito nung nag-aaral pa yung kaibigan ko sa Pisay. Nagdebate yung aming guro at yung aking kaibigan hanggang sa doon. Pagkatapos inubos lahat ng blackboard sa classroom, napatunayan nung kaklase kong siya ay tama. Yung teacher po nag-walkout at bumalik kinabukasan na tumingin ng pamanin. Sipin po ninyo, sa husay ng mga nagtapos sa Pisay, pati ang profesor ng math sa kolehiyo ay naturuan pa. Kaya kanina nga ho nung inaayos ang buhok yung ibang mga nagtapos, sabi ko, may tinuturo kaya sa akin itong mga to. Hanggang sa araw na ito, wala pa akong nakikilalang mahinang produkto ng Pisay. Si Secretary Abaya po produkto nyo. Si Senator Recto, Secretary Junabaya, at saka sarili ko po, nung kami nasa Kongreso pa at maski sa Senado, may mga pagkakataon na lumalapit ang mga estudyante para kami interviewin. So isang araw po, at contrast lang po natin ito eskwela natin. Hindi ko na mababanggitin kung ano ito eskwela natin. Mga college student na lumapit sa akin. Medyo mga 10 minutes na lang po, mag-uumpisa na yung session. Pwede ba namin kayo ma-interview? Kanina pa namin kayo hinihintay. Please lang po, kailangan namin kayo ma-interview. So sabi ko, pwede ba magpa-roll call lang muna ako? Baka naman ma-absent pa ako nandito na ako. Pero roll call lang, lalabas ako kayo. At doon natin, pwede nang ganapin yung interview. Sabi po sa akin unang tanong. Sabi, tandaan nyo, no? Kanina pa namin kayo hinihintay, kailangan namin kayo ma-interview. So ang unang tanong nito mga estudyante na kolehiyo, ano po ang pangalan nyo? Ganito yung mukha ko, sabi ko, kanina pa niyo ako hinihintay. Okay. Pagkatapos po nun, yung pangalawang tanong, no? Ano po ang trabaho nyo? Sabi ko, Mario, sa batasan po kami nagkita no? Nakalagay po doon, di ba? House of Representatives. No? Sa madaling salita po, medyo mahaba-haba yung mga tanong nila na wala akong malalim. No? Kaya nung ako po yung nasa Senado na, meron mga estudyante, galing na naman sa paaralan na to. Nung nakita ko yung uniforme, sabi sa akin, kailan namin kayo ma-interview, pasensya na kayo, may meeting ako, mamaya na tayo mag-usap. Umiiwas na lang po ako. So balikan po natin ang mga graduates ng Pisay. Ito po si Secretary, tuwing magsasalita ay talagang nakatuntong sa katotohanan ang kanyang sinasabi. Kaya nga po, tinitiyak kong kapag may pahayag siya, ay makikinig ako ng mabuti. Narin din po si Profesora E.E. Coronel Ferrer, pinuno ng ating negotiating panel, para sa usaping pangkapayapaan sa Bangsamoro. Sa pagsisikap nga po niya, 10 ng kanyang mga kasamahan, bukas na bukas din ay malalagda na ang ating comprehensive agreement on the Bangsamoro na inaasahan nating naasahan po nating magdadala ng pangmatagalang kapayapaan at malawakang kaunlaran sa Mindanao.
Ilan lamang po sila sa mabubuting halimbawa ng mga Pisay alumni na naging matagumpay sa larangan ng serbisyong pampubliko. Batid ko po, ang husay ni na Secretary Jun, Profesora Ie at ng iba pa ninyong mga alumni ay nanggagaling sa maagang pagsasanay dito sa inyong paaralan. Naalala ko nga po, nung nasa Kongreso, namin kung paano palalakihin ang pondong inilalaan sa Pisay para lalong masiguro ang lalim ng kaalamang natututuhan ninyo rito. Pero palagi ko naman po naunawaan ng lahat na kailangan balansehin ang mga pinaglalaanan ng pondo ng Estado. Ngayon pa man, mulat akong hindi biro ang mag-aral dito. Alam ko ang ilang mga paksa sa math, biology, chemistry at physics ay nasa antas na ng pangkolehiyo. Pati nga sa English at Filipino ay nakikipagsabayan ang mga mag-aral ninyo. Dagdag pa rito, ang iba't ibang pressure na nararamdaman ng isang normal na mag-aaral sa high school. Marami rin sa inyo ang hindi lumaki sa marangyang buhay, mga anak ng mga tricycle driver, tindera o magsasakang marangal na nagtatrabaho upang makatulong sa inyong mga gastusin. Ang tagumpay ninyo sa araw ito ay may pagmamalaki ng napakaraming nag-ambagan para siguruhin na makakapagtapos kayo. Ang inyong mga pamilya, ang mga guro at ang mga administrador ng Pisay, ang buong komunidad at ang mga alumni at beneficiaries bigay ng donasyon sa Pisay Foundation, pati na ang mga karaniwang Pilipinong nagbayad ng tamang buwis at nagpasok ng pondo sa kaban ng bayan. Dahil nga po, napakarami nagsumikap para masiguro makakuha kayo ng mataas sa kalibre na edukasyon, dapat din nating siguruhin na hindi mababagabag o magugulo sa pag-aaral ang mga estudyante ng Pisay. Alam kong may maagam-akam ukol sa nababalitang paglilipat ng inyong campus. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo, mananatili ang Pisay sa Agam Road. Si Mayor Herbert nga ho, ang unang tututol pag ililipat, no? Di ba marami hong nag-aagawan na maglagay sa kanilang mga lugar? Papayag ba siyang alisin ang main campus ng Philippine Science High School sa Quezon City? Palagay ko hindi. Sa labas naman po ng Diliman, patuloy pa rin ang ating suporta sa PSHS system. Sipin po ninyo, ako po'y naabiso na ang original na plano para sa Philippine Science High School System ay 16 na campus. Nang tayo ay nahalal sa pwesto noong 2010, matapos ang 46 na taon mula nang itatag kayo noong 1964, mayroon ng siyam na campus na nagagawa. Ngayon po, 13 na ang campus ng Pisay sa buong kapuluan. Bago tayo bumaba sa pwesto, ang target po ni Kalihim Mario Montejo ng DOST ay magkaroon ng sariling mga Pisay ang 16 nating rehiyon. Harinawa po, ang original na plano para sa Philippine Science High School System. Patuloy po ang matibay na suporta ng ating administrasyon sa Pisay dahil sa tuwid na landas, hindi pwedeng daanin sa baka sakali o sana umabot tayo sa paroroonan ng ating paglalakbay. Kung nais talaga nating idiretso ang tinatamasa natin ngayong pagbabago, hindi pwedeng idaan sa haka-haka ang mga proyekto. Hindi pwedeng magkulang sa scientificong batayan ang ating mga plano. Halimbawa na lamang po ang ating tugon sa panganib na dulot ng nagbabagong klima. Isang bansa tayong binubuo ng napakaraming isla, kaya nga napakarami rin mga komunidad na nakatira sa mga dalampasigan. Dito humahampas ang di bababa sa 20 bagyo na dumadalaw sa atin kada taon. Hindi naman po pwedeng sabihin sa ating mga kababayan, good luck, sana makalusot kayo sa susunod na pagdating ng bagyo. Sa halip, kailangan ng mahuhusay na meteorologist na magbibigay ng maaga at wastong babala para mailikas ang mga komunidad mula sa baybayin. Kailangan ng tamang prediksyon kung saan at kung gaano kataas at kalawak
ng mga storm surge. Kailangan ng epektibong early warning system para ang lahat ay maabisuhan kaagad. Lahat ng ito nakasalalay sa mga eksperto sa siyensya. Isa pa pong halimbawa, sa susunod na taon, papasok ang Pilipinas sa tinatawag na demographic sweet spot, kung saan ang bulto ng ating populasyon ay tutungtong sa working age. Tinataya sa 2019 naman, papasok tayo sa isang middle income sweet spot, kung kailan papalo sa average na $6,000 ang per capita income ng ating mga kababayan kada taon. Ano po ang epekto nito? Habang umaasenso tayo at habang lumalaki ang kita at panggastos ng mga tao, dadami rin ang makakabili ng mga ibang bagay tulad ng sasakyan. Sa ngayon, tinatayang 200,000 sasakyan na ang nabebenta kada taon. May mga pag-aaral na nagsasabing pagdating ng 2019, baka umabot ito sa humigit kumulang kalahating milyon kada taon. Ngayon pa nga lang po, nagsisimula ng itayo ang mga planta ng mga automobile manufacturer. Kakibat ng pagdami ng mga sasakyan sa kalsada, lalaki rin ang pangangailangan sa infrastruktura. Ang patong-patong na flyover na dadaanan ng mga sasakyan, ang mga public transit system tulad ng mga subway para sa mga namamasahe, ang makabagong gusali na papasukan ng mga nagtatrabaho, lahat po ito kailangan ng mga dalubhasa sa siyensya. Malaki rin ang larangang ginagampanan ng ating mga scientists sa pagpapatupad ng ating agenda ng mabuting pamamahala. Halimbawa, sa inyong mga naririto, mahihirapan na siguro akong maghanap ng computer illiterate. Buibili na rin siguro kayo ng sarili niyong mga gadget o computer. Teknikal ang kaalamang kailangan para sa pagbili ng mga gamit na ito. Kailangan na tamang pananaliksik para masigurong sulit ang ibinabayad ninyo. Ilan na ba sa atin ang nakaranas ng mahusay na sales talk at nakumbinsing bilhin ang isang bagay na napakaraming mga feature na nagpapamahal lang pero hindi naman talaga kailangan? Tulad ng ikunento ng isang kaibigan ko, nagtataka siya bakit ang silya ng kanyang sasakyan, meron palang heater yung kanyang sasakyan sa Pilipinas. Mailalapat ang kaisipang ito sa paggastos sa kaban ng bayan. Kung alam natin ang mismong kailangan, matutukoy din natin kung ano mismo ang angkop na teknolohiyang tutugon dito. Gagastos tayo para lang sa nararapat, hindi masasayang ang pondo ng gobyerno. Kaya nga po, inatasan natin ang DOST na bumuo ng grupo ng mga ekspertong hindi kayang bulahin ng mga supplier, lalo na po pagdating sa big ticket items. Excuse me po. Malaki rin ang ginagampanan ng larangan ng scientificong proseso sa paglaban natin sa korupsyon. Halimbawa nga nito, ang kontrata ukol sa dredging para sa Ilog Pasig. Ang sabi ng kontraktor, nag-dredging daw sila. Para makasiguro, tinanong natin ang DOST at ang mga eksperto ng UP National Institute of Geological Sciences. Ang resulta ng kanilang pag-aaral, kung may dredging man na nangyari, siguradong hindi ito sumunod sa napag-usapan sa kontrata. Ngayon po, gumagawa na tayo ng mga hakbang para masigurong mananagot ang dapat managot. Ang malungkot nga lang po, ilan lang itong mga eksperto natin na kayang sumuri ng mga tinatawag na borehole sediments. Siguro naman, sa hanay ninyo, may susunod sa kanilang mga yapak upang madagdagan naman ang bilang ng ating mga eksperto. Ang tanong ko nga po, sino kaya sa inyo ang gagamit ng talento upang tugunan ang mga problema ng ating bansa? Sino kaya sa inyong mag-graduate ngayon ang makakahanap ng solusyon sa mga problemang kinakaharap? Hindi lamang ng Pilipinas, kundi ng buong sangkatauhan. Mga hamon sa sakit, sa kalikasan, sa nagbabagong anyo ng pamumuhay sa mundo. Ilang kaya sa inyo ang magkakamit ng mga award, ng mga scholarship sa ibang bansa at sa ating sariling bansa? Ilang kaya ang yayaman na taasenso dahil sa kalamang natutuhan dito sa Pisay? At ilang kaya sa inyo ang pipiling tumanaw ng utang na loob sa ating mga boss? Sino kaya ang magiging susunod? Jun Abaya o Profesora E. Ferrer? Ilang kaya ang maglilingkod? Ilang kaya ang magbubuhos ng oras, pawis at talino upang iangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan? Magsilbing sanang paalala ang araw na ito. Kailangan kayo ng ating bayan. Umaasa nga po ako sa mga susunod na panahon bilang mga alumni na
na magtatagumpay sa larangan ng agham ay maninindigan kayo para sa interes ng nakakarami. At ang pagbabagong tinatamasa natin ngayon, itong pagbabalik ng integridad sa gobyerno, itong patuloy na pag-arangkada ng ekonomiya, itong lumalawak na pagkakataon para sa ating mga kababayan, ay simula pa lang ng katuparan ng matatayog na pangarap natin para sa bansa. Sa ngayon, kinikilala na tayo ng mundo bilang modelo ng mabuti pamamahala. Kung magpapatuloy tayo sa inyong pakikiambag, ay kikilalanin tayo bilang ehemplo ng malawakang kaunlaran. Alam naman po natin, ang tagumpay ng isang lahi ay nagbubukal sa kakayahan nitong tumaklas ng bagong kaalaman. Ang pag-angat ay nakakaayon hindi sa pagpapatanga agos ng panahon, kundi sa pagiging pugad ng inobasyon. Gamit ang siyensya at sa tulong ng bawat scholar ng Pisay, mangunguna ang Pilipino. Balang araw, ang mga medalya ninyo sa mga Math at Science Olympiad ay madadagdagan ng mas malalaking karangalan para sa mga bagong tuklas na kaalaman. Sinanay kayo sa agham para pagdating ng panahon kayo na ang namumuno, siguradong nakatuntong sa katwiran at katotohanan ang mga desisyong makakaapekto sa ating mga kababayan. Buong sabayanan ang nag-ambagan para mabigyan kayo ng pagkakataong ito. Pagdating ng panahon kayo naman ang may pagkakataong makatulong sa inyong kapwa, tutugong kaya kayo ng salamat sa naibigay ninyo, pero unahin ko muna ang sarili ko. O pipiliin ba ninyong mag-alok, miski maikling bahagi ng inyong buhay, upang masuklian naman ang pagkakataong handog sa inyo ng isang Pisay Education? Umaasa ako sa sandaling maharap kayo sa sangandangang ito, pipiliin ninyong magbalik naman sa kapwa at sa ganung paraan ay makatulong para sa dumami pa ang mabibigyan ng pagkakataon. At ang mga makikinabang sa inyong kakayahang nililinang ng institusyong ito. Napansin ko lang po, Secretary Montejo, na hindi yata maganda acoustics nitong gym na to. Baka gusto mong pag-aralan at pagtulungan natin. Napansin ko rin po, at naalala ko yung mga turo ng mga Jesuitang mga best friend ni Brother Armin. Importante raw yung healthy mind para may healthy body. Napansin ko lang po, yung 4 na basketball goal na nakita ko dito sa inyong campus, wala ni 1 minute. At yung soccer field po, butas-butas sa rin net. Yun, sagot ko na yun. No? Kaya, padala na lang nyo yung bill at bubunuin namin ni Asik Dalantarian. Maraming salamat po. Maligayang bati sa lahat sa inyong pagtatapos ng araw ito. Magandang araw po. Salamat, Pangulo. Muli, ang ating Pangulo, ang kagalang-galang Benito S. Aquino III.